everyone! Narito na naman po si Len para sa ating ika-161 day ng ating sharing ng devotion video. And today is Saturday. Ayan, nagkaroon tayo ng Saturday service sa Alive in Christ Hong Kong. So, bukas will be Sunday at syempre naka-ready na ang ating uniform for tambourine tomorrow. Ayan. So, bago po tayo magpasimula ng ating devotion video, huwag natin kakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon para sa lahat ng mga biyaya na ating nakamit. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami pinupuri, pinasasalamatan at dinadakila ang iyong pangalan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami unang higit, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Ngayon din sa mga pagpapala, Panginoon, na lingid man o dilingid sa amin, Panginoon, na ipinagkakaloob niyo, Panginoon. Salamat po sa mga answered prayer, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na ang bawat mga pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, ay may solusyon dahil kayo ay ang aming Diyos, ang aming Ama, ang aming provider, ang aming creator, at ang aming Diyos na pinasasalamatan sa lahat, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, dadako na naman po kami muli sa pagbulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon, na nawa ay lagi namin magawa, Panginoon, at aming ikinatutuwa ng puso, Panginoon, na napaglilingkuran ka namin sa ganitong pamamaraan, Panginoon. Alam po namin na kayo ang may kakayahang kumilos sa puso, isip at kaluluwa ng bawat isa, Panginoon, nang sa gayon ang kanilang mga napapakinggan, Panginoon, na hindi lamang tumimo sa kanilang puso, isip at kaluluwa, bagkus, Panginoon, ay maisagawa o maisabuhay namin ito at mai-apply sa aming pang-araw-araw na gawain, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang mga mensaheng ito, Panginoon, ay magbubukas ng kanilang puso at ang kanilang mga mata at pandinig, Panginoon, nang sa gayon ay mas lalo pa silang mauhaw at masabik, Panginoon, na makapakinig at makabasa, Panginoon, ng inyong mabuting balita, Panginoon. Habang buhay po kaming magpapasalamat at pinupuri ang tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na kung saan, Panginoon, sa kabila ng aming pagiging makasalanan, Panginoon, ay pinakita niyo pa rin, Panginoon, ang pagmamahal niyo sa amin, Panginoon. Kaya marapat lang na ideklara at ipakilala sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar ang tungkol sa inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon. Kaya din, Panginoon, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu, Panginoon, na laging gumagabay at nag-i-intercede sa amin, sa inyo, Panginoon. Kahit kami man ay hanggang sa natutulog, Panginoon. Siya din ang nagko-convict sa amin kung aming nagagawa, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. At alam namin na siya din ang natutuwa, Panginoon, kapag ang nagagawa namin, Panginoon, ay para lamang sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo nawa ang mapapurihan sa aming mga buhay, Panginoon, at huwag kaming magyabang, Panginoon, sa anong aming kakayahan, Panginoon, bagkus ay laging kilalanin na nakakatayo kami at nagagawa namin ng mga dapat namin gawin, Panginoon, dahil sa lakas na ipinagkakaloob niyo, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng lakas ng loob at tapang, Panginoon, at huwag ikahiya, Panginoon, ang inyong mabuting balita, Panginoon, dahil malaki ang magagawa nitong pagbabago sa aming kapwa, Panginoon, nang sa gayon ay magkaroon sila ng matibay na relasyon sa inyo, sa inyong bugtong na anak na si Jesus at sa banal na Espiritu. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito na po tayo sa Lucas 20:35. Ayan, ito nakasulat. Ngunit ang mga lalaki, babaeng, karapat-dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Message: ngunit nanggaling sa bibig ng Panginoong Yesus na ang mga lalaki at babae daw na karapat-dapat mapasama o kabilang sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa pa. Application: nilinaw ng Panginoong Yesus na ang mga mapapabilang lang sa muling pagkabuhay. Kaya maaaring makikilala mo pa din sa muling pagkabuhay ang mga mahal mo sa buhay na nauna nang pumanaw sa iyo. Pero ang relasyon bilang mag-asawa ay hindi na ganoon. Maaaring parang magkakapatid na lamang tayong lahat at ang Diyos ang ating nag-iisang Ama. Yan talaga ang hiwaga na hindi natin maipapaliwanag o masasabi pa sa iba kapag nangyari na nga. Kaya habang naririto pa sa mundo, ay itodo na natin ang pagmamahal, pananalig
at pagsunod sa Diyos. Ang lahat din ng tao ay mahalin at patawarin natin, lalong higit bahaginan sila ng mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos. Kailangan na maakay natin sila sa tamang daan, papunta at palapit sa Diyos. Agawin natin sila sa maling daan at turuan kung paano mapagtatagumpayan ang mga gawa ng kalaban, lalo ni Satanas, na pilit na tinutukso ang mga tao, lalo kung mahina pa. So, pari ng pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, yun na nga, mismong sa bibig na ng ating Panginoong Yesus nagmula to, na ang mga babae daw at lalaki, ayan, na makakasama sa muling pagkabuhay, maaring sa pagdating ng ating Panginoong Yesus para husgahan ang lahat ng mga ginawa natin, or kapag tayo ay naroon na sa kabilang buhay, 'di ba? So, yun nga yung hiwaga na hindi mo na siya pwedeng ikwento sa iba, yung sa mga nabubuhay na, oh, magpakabait na kayo, maniwala na kayo at sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga, patay na tayo, 'di ba? Kumbaga, nandun na yung ating espiritu sa kabilang buhay at hindi na makakabalik dito, 'di ba? So, kaya ang panawagan at laging pinapasabi ng Diyos para sa bawat isa sa atin habang narito na tayo, make the best out of life. Ayan, hindi ba natin napapansin na talagang ang buhay natin ay dapat nakalaan talaga para sa Diyos, 'di ba? Na yung mga mabubuti na ginagawa natin, lalong higit pagka-connected tayo sa ating Panginoong Diyos at meron tayong matibay na relasyon, ay parang ano na lang yan, byproduct. Ayan, kumbaga bunga ng ating pag-ibig, pananalig sa ating Panginoong Diyos. Kaya mas madali sa atin ang magmahal ng ating mga kaaway, tumulong sa mga nangangailangan, at yung nais natin na laging makapagbulay-bulay at makapag-aral ng salita ng Diyos, 'di ba? Kasi may iba kulang, kumbaga, ang ginagawa lang nila as yes, kabutihan, ayan, papatawad sa kapwa o sa mga kaaway, 'di ba? Pero wala silang yung pagpapakain din sa kanilang espiritual ng mga salita ng Diyos, 'di ba? Kung sabi nga, kung ang physical nga natin pinapakain natin para malakas at para nagagawa natin ang ating mga trabaho, 'di ba? Syempre, ang espiritu din natin importante na pinapakain natin araw-araw. Hindi lamang kada linggo, kada magsisimba tayo, 'di ba? Kundi sa inaraw-araw gawin natin itong daily, parang daily work din yan. Kahit mga ilang minuto, or kung halimbawa, ang kakayahan mo ay makapakinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga headset, di ba? Marami na naman nauusong headset kayo, or headphone, di ba? Pwedeng kapag hindi masyadong kaya ng time mo, edi mag-bluetooth headset ka, di ba? Imbis na yung mga masasamang balita, mga chismis, mga kaguluhan pang ating pinapakinggan, mas mabuti na ang pinapakinggan natin ay ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Kasi nakakatulong yan. Kahit halimbawa ako, proven ko yan. Halimbawa may mga problema or may mga gumugulo sa isip ko, di ba? Ang ginagawa ko pagkamulat pa lang ng mata ko, pagkagising, nagpapasalamat muna ako sa Panginoon dahil syempre ginising tayo at excited para sa bawat mangyayari bawat araw, 'di ba? Iisipin ng iba, parang araw-araw ganun lang din naman ang ginagawa ko na routine, 'di ba? Pero iba kasi kapag sabi nga, in everything you do it for the glory of God, 'di ba? Hindi mo 'to ginagawa para lang magkapera ka o magkasweldo or para mapagsilbihan, or minsan nga parang hindi pa bukal sa kalooban mo yung ginagawa mong pagtatrabaho o mga dapat mong gawin sa araw-araw, 'di ba? Pero kung ang ginagawa mo ay para sa ating Panginoong Diyos, kahit mahirap, kahit napapagod ka, is nakakangiti ka pa rin at meron kang kapayapaan sa inyong buhay dahil alam mong ginagawa mo yun para sa Diyos, di ba? Hindi man nakakita o na-appreciate ng ating kapwa at ng mga nakakakita sa atin sa physical, pero ang Diyos ang nakakakita ng hangarin natin kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na yun, yung pagtulong, pagmamahal, pagpapatawad, pagiging mapayapa sa kabila ng sobrang gulong mundo, dahil nasa fallen world pa kasi tayo. Dito talagang halos karamihan ng mga kalamidad, sakit, kamatayan, gutom, hirap, talagang
pagsubok, problema, mararanasan natin eh. Pero preparasyon lang yun para maging matibay tayo para sa pagkamit ng buhay na walang hanggan o pagkamit ng makasama ang ating Diyos sa kanyang kaharian, di ba? Kaya nga sabi, di ba? Sabi sa mga athlete, no pain, no gain, di ba? And tayo, okay lang na mahirapan tayo, masugatan o masaktan tayo ngayon kasi ang kapalit naman nun is yung magiging champion tayo at yung award natin or reward sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Pero, wag lang po nating isipin na sa kabilang buhay lang yung reward. Maaari din po tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos kahit naririto pa tayo sa mundo, di ba? Na hindi porke nakikita mo na mga yung mayayaman lang, sila pa yung lalong yumayaman, di ba? Kasi sila bilang mayayaman baka matulungin sila, 'di ba? Pero kung yung yumayaman dahil sa paggawa ng masama or ng ikasasama ng kanyang kapwa ay syempre ang Diyos na ang nakaredy na bumawi sa mga yun, 'di ba? Sabi nga ang Diyos ay nasa kanya ang revenge o paghiganti. Wala sa atin ang kakayahan para maghiganti. Ang magagawa lang natin ay magpatawad and kahit ba sasama o mabuting tao naman, hindi din naman talaga tatagal ang buhay natin dito. Kasi hindi naman talaga dito yung natin, yung final destination natin. Ano pa lang to? Testing destination. Pero yung final destination natin, kapag tayo ay namuhay na naayon sa kalooban ng Diyos, sinunod siya, and minahal siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At gayon din, minahal din natin ang ating kapwa ng walang patakaran, walang kondisyon, talagang unconditional love, agape love, is nakasisigurado tayo na sa kaharian ng Diyos ang ating kapupuntahan. Pero kung ikaw ay nabuhay na sobrang nagpakasama-sama ka, tinodo mo na ang kasamaan, hindi mo tinanggap at kinalala ang ating Panginoong Yesus at inabot ka na ng kamatayan sa paggawa mo ng masama, mag-ready na tayo. O mag-ready ka na kasi alam mo na ang kapupuntahan mo ay walang iba kundi sa walang hanggang pagdurusa sa kaharian ni Satanas dahil hinayaan mo na siya yung manalo sa iyo, 'di ba? Pero hangga't maaari, 'di ba? Talagang pagsumikapan natin na ang masunod natin at ang makita ng tao sa ating buhay ay ang kaningningan, ang glory ng ating Panginoon, 'di ba? Hindi ang sarili nating kakayahan, pero sa bawat magagawa natin ay lagi nating sasabihin na ang pasasalamat ay hindi sa atin, kundi para sa Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng bagay. So, nawa po may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video ngayon, and let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong mabungang mga salita, Panginoon, na talagang nagre-rema sa aming puso, isip at kaluluwa, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kapag kami ay mga napili, Panginoon, sa muling pagkabuhay, Panginoon, upang makasama sa inyong kaharian, Panginoon, ay tunay na hindi na kami mga mag-aasawa, Panginoon. Bagkus kami ay magiging parang magkakapatid na lamang, Panginoon, kahit ang aming mga magulang, mga lola, Panginoon. Sila, Panginoon, ay magtuturingan kami, Panginoon, ng mga magkakapatid lamang, Panginoon. At kayo ang aming nag-iisang Ama, Panginoon. At papupurihan, pasasalamatan at dadakalain ka namin, Panginoon, sa inyong kaharian. At sabi nga, Panginoon, dito sa mundo, Panginoon, ang aming testing ground, Panginoon. Hindi pa ito ang aming final destination, Panginoon, kundi ang aming final destination ay sa inyong kaharian, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay mas strengthen us, Panginoon, na mas marami ang maagaw namin sa kasamaan, Panginoon. Mas marami ang maagaw namin sa pagkaliko ng landas, Panginoon, at pinipili nila ang daan na maluwag, Panginoon, ngunit ang dulo, Panginoon, ay kapahamakan, Panginoon, kaysa piliin ang daan na masikip, mahirap pasukin, Panginoon, ngunit ang pagkatapos naman ng sakit at hirap, Panginoon, ay napakaginhawa at wala nang hahanapin pa sa inyong kaharian, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinadalangin namin ng lahat ng mga tao, Panginoon, na dumadanas ng mga pinansyal na mga problema financially, Panginoon. Ito man ay utang, Panginoon. Ito man ay sa trabaho o negosyo, Panginoon. At mga balaking, Panginoon, ipatayo ng mga church, Panginoon. Mga
eskwelahan para sa pag-aaral ng inyong mabuting balita, Panginoon, at gayon din, Panginoon, mga sasakyan, Panginoon, na magagamit, Panginoon, para sa pagpunta sa iba't ibang lugar, Panginoon, upang maibahagi at mapalaganap ang inyong ebanghelyo, Panginoon. We know, Lord God, na kayo ang magpro-provide sa lahat ng pangangailangan ng mga ito, Panginoon, dahil nais nyo, Panginoon, na lahat ng lugar, lahat ng tao, Panginoon, ay makarinig ng inyong mabuting balita at maisabuhay namin ito, Panginoon. Gayon din, Panginoon, na lahat may mga sakit at karamdaman, Panginoon, na pisikal, mental o emosyonal, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, ang may kakayahan, Panginoon, na magpagaling ng bawat isa, Panginoon, spiritually, emotionally, Panginoon, and physically, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang mga puso, Panginoon, na sugatan. Ang mga puso na may galit, may sama ng loob, may inggit, Panginoon, at pagseselos, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang may kakayahan na magpagaling sa bawat isa, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang kagalingan ng mga bulag na hindi makita, Panginoon. Ang inyong kaluwalhatian, Panginoon. Mga bingi, dahil ayaw pakinggan, Panginoon, ang inyong ebanghelyo, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na may kakayahan na nabuksan ang tenga at mata ng aming kapwa, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay makita at marinig nila, Panginoon, na walang ibang daan patungo sa kaligtasan at patungo sa inyong kaharian kung hindi sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Alam po namin na patitibayin nyo ang lahat ng mga pastors, mga pari, mga ministers, mga evangelists, prophets, teachers, Panginoon, at maging ang ordinaryong tao, Panginoon, katulad ng inyong lingkod, Panginoon, na maibahagi, Panginoon, sa ang inyong mabuting balita sa lahat, Panginoon, sapagkat hindi namin alam, Panginoon, kung kailan ang katapusan ng lahat, Panginoon, o kung kailan ang katapusan ng buhay namin, Panginoon. Pero itinededicate po namin ang aming buhay, Panginoon, na hanggang sa aming huling hininga, Panginoon, ay paglilingkuran, pagsisilbihan ka namin, Panginoon, at ang aming kapwa, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin namin socially ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon. Lahat ng aming mga makakausap, makakasalubong, Panginoon, at magkakaroon ng oras, Panginoon, para mabahagi na ng inyong mabuting balita, Panginoon. I give us all the opportunity, Panginoon, all the time, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay makilala nila kayo, ang inyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay kapag lumalim ang relasyon nila sa inyo, Panginoon, ay hindi rin nila mapipigil, Panginoon, na ibahagi ito sa iba hanggang magpasalin sa maraming mga salinlahi, Panginoon, ang tungkol sa inyong ebanghelyo, Panginoon. At kami bilang inyong mga alagad, Panginoon, na naririto pa sa mundo, Panginoon, ay ang gawain po namin, Panginoon, ay matulungan ang bawat isa, Panginoon. Puntahan ang bawat isa, Panginoon. Maaring sa mga bahay-bahay, Panginoon, maaring sa kanilang mga ginagamit na social media, Panginoon. Nang sa gayon ay makapakinig sila, Panginoon, ng inyong mga mabuting balita, Panginoon. Kung ang mga tao, Panginoon, ay nawawalan ng pag-asa, nahihirapan, Panginoon, sa mga pinagdadaanan nila, Panginoon. We know, Lord God, that you will answer all our prayers, Panginoon, in your perfect and time and will, Panginoon. Gayon din, Panginoon, pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga bansa, Panginoon, that there will be peace, there will be understanding, there will be unity, Panginoon, mula sa pinakamataas na presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababang mamamayan, Panginoon, ng bawat bansa, lalong higit, Panginoon, ang mga pamilya, Panginoon, na siyang mababa, ngunit pinaka-maimpluwensyang parte ng lipunan, Panginoon, na ang bawat pamilya, Panginoon, ay magkakaroon ng pagdidiscipleship, Panginoon, nang sa ngayon, Panginoon, ay maging matibay ang bawat mga bansa, Panginoon, magkakaroon ng pag-uusap-usap ang mga bansa, Panginoon, at lahat ng mga bansa na pupuntahan ng mga misyonero ninyo, Panginoon, at mga lugar, Panginoon, ay magiging pagpapala ang bawat isa, Panginoon. Many will know you, many will glorify you, at many will have faith and believe in you and your Son, Jesus Christ, Panginoon, at sa kanyang tinapos na gawa, Panginoon. Tunay, Panginoon, na sa inyo ay walang imposible at walang mahirap, Panginoon. Kayang-kaya ninyong gawin ang lahat, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sabi nga ay mas tulungan niyo pa kami, Panginoon, na mas marami pa, Panginoon, ang maging tagapaghasik ng inyong mabuting balita, Panginoon. Mas marami pa, Panginoon, ang pili ng mga maging pastor, Panginoon, maging mga tagapagturo, Panginoon, o evangelist, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon,
ay kung sino-sino ang mga kakilala namin, kung sino-sino ang mga kaya namin maabot, Panginoon, na mabahagi na ng inyong mabuting balita, Panginoon, ay kayang-kayang magawa, Panginoon, na may tulong at gabay ninyo, Panginoon. Kaya ano pa man po, Lord God, ang mga secret petition ng bawat isa, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam, Panginoon, because you are our Alpha and Omega, the beginning and the end, Panginoon, at wala kaming maaring ilihim sa inyo, Panginoon, sapagkat batid ninyo at kilalang kilala nyo ang bawat isa sa amin, at hindi kayo nalilito kung ano ang mga pangalan namin, ano ang mga buhay namin, Panginoon, sapagkat sa pasimula pa lang ay iniayos nyo na ang lahat para sa amin. Kayo po ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon, at panatiliin niyo po ang bawat isa, Panginoon, na lalong tumitibay ang relasyon at pananalig sa inyo, Panginoon. Kayo po ang siyang mag-ingat sa amin sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. At kung ipagkakaloob niyo na bigyan pa kami ng mahabang buhay, ay nawa ay lagi namin itong gamitin para mapapurihan ka, madakila ka, at maipakilala ka sa buong mundo. Muli, ibinabalik po namin na lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye!